niya po, chimpo naman yan nga, pantay next nga namin tayo, si Maubi, so di, Word of God. Amen. Mata tayo, ay puso tayo. Amen. Pati mata. Tayo, na, ando na isasaw niya ako, Diyos. Hantay lang ang mga tinapay, no, di kat, espiritu tayo, kailangan naman nga, mga isasambi ako, Diyos, kat adat adito na, Pastora Bioli. Amen. Thank you. Thank you, Lord. Worthy is the Lamb. Amen. Yes, Now Lord. seated on the throne. Hallelujah. Yes. Hallelujah. God is good. The time. All the time. God is good. God is good. Let's open our Bible in the book of Jeremiah. May nakurang manon ba ito'y manuscript? Manuscript. Mabawasan mo lahat. Kanlaman idi Sabadon. Idi siyak tinakatok. Itag yung manuscript ko. Awan manin. Nalitatak manin. Kan ka na yun. Praise God. Bakutan ti tao. Hallelujah. Let's open our Bible in the book of Jeremiah, chapter 45. A message to Baruch. This is what Jeremiah the prophet told Baruch, son of Neriah, in the 4th year of Jehoiakim, son of Uzziah, king of Judah, after Baruch had written on a scroll the words Jeremiah was then dictating. This is what the Lord, the God of Israel, says to you. Baruch, you said, woe to me. Ay kasyak pa yun. The Lord has added sorrow to my pain. I am worn out with groaning and find no rest. The Lord said, say this to him. This is what the Lord says. I will overthrow what I had built and uproot what I have planted throughout the land. Should you then seek great things for yourself? Seek them not, for I will bring disaster on all people, declares the Lord. But whatever you go, I will let you escape with your life. Thank you, Lord. Hallelujah. This is the promise of God through Baruch. Nga mariribukan no unid ti sinsinay na apay nga ta. Apay nga simulpot daytoy nagan nga Baruch. Let's pray. Father God in heaven, Lord. we praise you. We glorify you. You are the worthy Lamb, Father God. Yes. We know that you are seated at the right hand of the Father, there on your throne, Father God. Lord, maraming salamat po, Diyos, sa pagkakataon na ito. Na muli, O God, Lord, maringgan namin ang iyong mga salita. Yes. Lalong-lalo na kung kami ay nasa kalagitnaan ng paghihirap, Panginoon. You're always there. You never leave us nor forsake us. Lord, dinggin namin, Panginoon, ang iyong pangako kay Baruch. Panginoon, ay pinapangako mo sa amin sa kasaklukuyan ngayon, Panginoon, O God. Lord, thank you, God, for your promises. Yun po, nagbibigay inspirasyon sa amin in challenges. Kaya Lord, sa oras na ito, inaanyayahan namin ang banal na Espiritu na siyang manguna sa pagpakikinig namin sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Ama, dahil hindi mo kami pinapabayaan. Laging merong kang inihanda na pagkain espiritual sa amin, Panginoon. Buksan mo ang puso't isipan namin, Panginoon. Lord, na hindi lang tagakinig, kundi Lord,
yamanin namin ito, Panginoon, na gawin namin ang iyong pinapaalala sa amin ng mga salita mo sa oras na ito, Panginoon. And we ask the thousand of angels to surround this place, Panginoon, upang, O God Lord, walang makakasira, walang makakadistract sa amin, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Dahil ito po ang napakahalaga, Panginoon, na parte, O God, ng fellowship sa iyong mga anak, Panginoon, O God, Lord, ang makinig sa iyong mga salita, Panginoon, O God. Dahil ito nagbibigay, Panginoon, O God, kalusugan namin, Panginoon, challenges namin sa aming mga buhay, at taroon ng buong linggo, Panginoon. Salamat, Ama, in Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Bakit kaya? Sa chapter na ito sa Jeremiah, ang pangalan Baruch ay lumitaw. Ano ba ang mensahe ng Panginoon sa buhay ni Baruch sa atin? Hindi nakatakataka na lahat ng tao, tayong lahat ay nakakaranas ng kahirapan at pagdurusa habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Dahil sa mga pagsubok, problema at kaguluhan. At hindi rin exempted, hindi kasali sa mga pagdurusa at kahirapan ang mga pinili ng Diyos na patuloy na naglilingkod sa Kanya. Ang buhay at ang pagdurusa ay hindi mapaghihiwalay. Di po ba? Dahil ito ay laging magkasama mula tayo ay isinilang sa mundong ito. Maganda ka na, parating na ang pagdurusa. Dahil umiiyak ka nung isinilang ka. Walang tumatawa na mga isinisilang sa panganganak. Di po ba? Kaya sa bawat pagsubok ay may solusyon. Sa bawat problema ay nare-resolba. Kaya sa bawat pagsubok ay may kaakibat na pag-asa. Amen. Amen. Yes. Ang dalawang ito ay magkasama dahil ang pagdurusa ay susubok sa atin sa ating mga katatagan. Amen. Right. Ngunit minsan, dumarating ang mga bagay na hindi natin inaasahan kahit tayo ay naglilingkod na sa Diyos. Dumarating ang mga pagsubok na ito na hindi na natin alam ang ating gagawin. Kahit pastor, kahit reverend, kahit si Billy Graham, at kung sino-sino pa na evangelist. Kung nagkaroon ng problema na hindi niya inaasahan, tiyak, nawawalan na tayo sa presensya ng ating Panginoon. Kung kaya't sa oras at sa gitna ng kahirapan, muli tayong pinapaalalahanan ng ating Diyos sa mensahe na ito, mga kapatid, sa buhay ni Baruch. Sa dinami-dami ng mga narrative sa Old Testament hanggang sa New Testament, minsan lang na binanggit ang pangalan na Baruch ay Baruch. Dung katata Baruch, dati mensahe na po Diyos. Amen. Si Baruch ay nakaranas ng pagdurusa sa Old Testament under the leadership of Jeremiah the prophet. Bakit nga ba sobra-sobrang paghihinagpis ni Baruch sa chapter na ito? Bakit iniligay ang kanyang pangalan? Siguro napakahalaga ang mensahe ito para sa atin. Amen. Nararamdaman natin ang kabigatan na mga problema niya na dumating sa kanyang buhay. Ito po ang narrative. Bago tayo pumunta
sa main message of our Lord Jesus Christ at gusto ko na makinig kayo sa akin. Amen. Dahil hindi ko alam kung anong oras tayo matatapos. Amen. Pero walang mauumay dito, di po ba? Ang pagkain kung minsan na paulit-ulit ay nakakaumay. Pero ang salita ng Diyos, kahit paulit-ulit, nakakagutom dahil gusto mo pa na meron, na araw-araw na meron. Amen. Si Baruch po ay anak ni Nerias. Mababasa natin ito sa chapter 36, verse 4. Bagamat sa 4 na kabanata ng Biblia, ay dito lang nabanggit ang kanyang pangalan. Siya ay personal na kalihim o secretary or scribe of Jeremiah. Mhm. Dahil ang mga propetang ito ay may kanya-kanyang scribe, kalihim, secretary. Sa panahon na ito, ang presidente ay hindi siya ang nagsasalita sa harap ng maraming tao, kundi ang kanyang house speaker, na siya na rin ang kanyang secretary. Di po ba? Magkasama nilang naranasan ang maligalig na taon, ang kaharian ng Juda, ang kahila-hilakbot na pagwasak ng mga Babilonyo sa Jerusalem noong 607 BCE. Hindi po ang ibig sabihin dito na before Christ. Ang ibig sabihin nito before common era. In the year means stand for a time before year, 1 year. After it or after a year. At kasunod nito mga kapatid, dahil sa babala ng Panginoon ay sila ay itinapon sa Egypt na laban sa kanilang kalooban, lalong-lalo na kay Baruch. Dahil si Jeremiah ay nasanay na ito sa kahirapan at kung saan-saan siya nagtatago, naglalagi o nagpapahayag ng mga babala. Ang pinagmulan ng katayuan sa buhay ni Baruch, mababasa natin ito sa chapter 36, verse 3 at 51, chapter 51, verse 59. Ang pinagmulan ng buhay ni Baruch ay nagmula sa prominenteng pamilya. Ang ibig sabihin, mayaman. Kilala ang pamilya ni Baruch. Sila ay nasa hanay ng mga eskriba. Binabanggit din sa kasulatan ng kanyang kapatid na si Sirayas, puro yas-yas. Kaya nabubulol yung bibig. Ay isang mataas na opisyal sa korte ni Haring Sedekias. Kaya ito ang meron access dahil sa kapatid ni Baruch na si Sirayas na mataas na opisyal sa